Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1441, ang bagong mukha ng Yunhai sect. Ngayon, ang Yunhai sect ay maaaring tawaging bagong Yunhai sect. Walang gaanong matatandang lalaki, ngunit nailigtas ni Lin Fang ang ilang tao noon, kabilang ang mga sundalong Chi-Xi. Ang mga matatandang iyon ay namangha matapos makita sina Lin Fang at Wen Aozu. Mas matanda sila sa karamihan ng mga tao sa Yunhai sect, ngunit mukhang hindi ka panipaniwala. Tila napaka-experience at mature nila, lalo na yung malinis at lalaking lalaki. In-inspection sila ni Lin Fang, ang dalawang elder na iyon ay mga high-level na Zuan cultivator. Hindi naman masama kung isa sa alang-alang kung ano ang Yunhai sect noon. Naramdaman ng dalawang matatanda na si Lin Fang ay ini-inspection sa kanila, ngunit pakiramdam nila ay wala silang kapangyarihan. Gaano kalakas ang mga kabataang iyon? Siya si. Naalala ni Mr. Kong ang isang estatwa na nakita niya sa Yangzhou City. Nanginginig siya. Ikaw ba? Lin Fang. Lin Fang. Nanginginig ang isa pang matanda. Si Lin Fang, ang maalamat na cultivator, ay madaling pumatay ng mga cultivator ng layer ng Zunchi. Tumiti si Lin Fang at tumango. Lalong bumilis ang paghinga ng dalawang matanda, kinabahan sila. Sa kamagalang na yumuko ang dalawang matanda. Kahit na ang patriarch ng Yunhai sect ay hindi si Lin Fang, siya ang nagpabuhay nito at itinuring pa rin bilang patriarch ng ilan. Mga bata, bumalik si Patriarch Lin Fang para makita kayo. Sigaw ni Mr. Kong habang nakatakip ang mga kamay sa bibig. Ang pagtanggap kay Lin Fang bilang bisita ay isang karangalan sa kanila. Nagulat si Lin Fang ngunit ngumiti sa kalmado at tahimik na paraan. Hindi niya akalain na espesyal ang pagbisita niya, pero iba ito para sa mga miyembro ng sekta. Naalala niya noong mayroon lamang siyang lakas ng Ling Chi layer o Zuan Chi layer at nakakita ng mga cultivator ng Zun Chi layer, hinangaan na rin niya sila noon. Ang mga Zun cultivator ay dating maalamat noon. Lin Fang. Patriarch Lin Fang. Biglang tumahimik ang lambak. Ang mga disipulo na nagsasanay ng kultibasyon ay nagmulat ng kanilang mga mata at tumingin kay Lin Fang sa di kalayuan. Ang gwapong binata na iyon ay Patriarch Lin Fang. Narinig ko na madali niyang mapatay ang mga Zun cultivator. At saka, mayroon siyang nakakatakot na hukbo na hindi kayang talunin ng sinuman. Kahit na ang pinakamahuhusay na Zun cultivator ay yumuko sa harap ni Patriarch Lin Fang. Sinasabi ng mga alamat na mayroon siyang makajos na taybak at walang makakatalo sa kanya. Mabilis na dumaan ang chismis mula sa bibig hanggang bibig. Iyon ang lahat ng mga alamat tungkol kay Lin Fang. Alam ng lahat ang tungkol sa kanya sa Zuyu. Alam na rin nila ngayon ang maraming bagay na hindi alam ng mga tao noon, tulad na pagkatapos ng layer ng Zunchi, ang mga cultivator ay naging mga emperador o maging mga dakilang emperador. Patriarch Lin Fang. Sabay-sabay na sigaw ng maraming tao. Ang kanilang mga tinig ay umalangaw sa lambak at umalangaw sa malayo at malawak. Maraming mga siluwet ang kumukutitap na parang may magandang nangyayari. Maraming tao na nasa malayo ang napagtanto na may nangyayari, kaya iisa lang ang posibilidad, si Patriarch Lin Fang ay bumalik. Napakaranggot. Isip ni Wen Aozu na kalmadong nakatayo sa likod ni Lin Fang. Masaya siyang ngumiti, determinado siyang marinig ang lahat ng mga taong iyon. Hindi pa natatanto ni Lin Fang kung gaano siya kasikat noon pa man. Tiningnan siya ng mga ito na para bang isa siyang bayani. Naalala niya noong siya mismo ay naroon at nagsimulang magsanay ng pagtatanim ng espada. Ang ilang mga siluwet ay tumaas sa hangin patungo sa kanya. Si Lin Fang ay ngumiti ng manipis, ang kanyang damit at buhok ay kumikislap sa hangin ng marilag. Maraming dalaga ang humahanga sa kanya, ang gwapo niya. Brother. Sigaw ng malakas na boses. Tumingon si Lin Fang at ngumiti. Brother, nandito ka na. Dalawang tao ang lumapit kay Lin Fang. Tumalon si Lin Fang at niyakap sila. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanilang mga balikat at sinabing, Hanman, Puljun, sa wakas ay nakabalik ka na. Bumalik kami noong kakaalis mo lang. Sinabi sa amin ni Uncle Lin na itayo muli ang Yunhai Mountain Range, kaya ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Inabot kami ng 3 taon para gawin iyon. Sabi ni Hanman at Puljun. Hindi na sila nakasuot ng maskara nang makita kung paano nawala ang kanilang mga marka ng alipin. Hindi masama, sabi ni Lin Fang, nakipagkamao sa kanila. Itinayo muli ni Hanman at Puljun ang Yunhai Mountain Range, kaya naman napakaganda nitong muli. Ito ay regalo para kay Lin Fang. Si Patriarch Hanman at Master Puljun ay magkaibigan ni Patriarch Lin Fang, tinawag pa nila siyang kapatid. Naisip ng maraming tao na nakangiti. Ang makita silang kumilos na parang magkapatid ay nagpaisip sa kanila na balang araw ay magiging matapang din silang cultivator, at magkakaroon din sila ng napakalakas na kaibigan na tatawagan nilang kapatid. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Sinabi sa amin ni Uncle Lin na nag-iwan ka ng ilang hindi ka panipani walang mapagkukunan at umaasa kang may tatayong muli ang Yunhai sect. Iyon ang pangarap namin, kaya masaya kami na nagawa namin ito. Nakangiting sabi ni Han. Pagkatapos ay sinabi niya, Brother Lin, tingnan mo ang mga disipulo, mukhang masigla sila, hindi ba? Ginagawa nila. Sabi ni Lin Fang na tumatango at nakangiti. Mga disipulo ng Yunhai sect, sabihin kay Patriarch Lin Fang kung nasaan ka. Sigaw ni Hanman, Yunhai sect. Sigaw ng lahat. Napakaingay nila kaya nagulat sila sa mga hayop sa malayong kabundukan.
Sila ay mga ordinaryong cultivator, ngunit sa kabuuan, ang kanilang mga boses ay umalangaw ng malakas. Brother Lin, simula nang bumalik ka, may isusulat ka dito. Kung tutusin, yun ay sect mo. Nakangiting sabi ni Hanman, mukhang masigasig siya. Magsulat ng isang bagay. Tumiti si Lin Feng ng pilit. Ilang salita lang, sabi ni Po Jun. Sige. Tumanggo si Lin Feng at tumalon sa lambak, lumapag sa harap ng isang pader. Ang karamihan ay tumingin kay Lin Feng, tila naiinip. Biz. Si Lin Feng ay hinukit ang ilang mga salita gamit ang kanyang daliri sa dingding. Matalas ang daliri niya na parang espada. Ipinagpatuloy niya ang pagsusulat at ang mga sword energies sa kanyang daliri lamang ang nagpang-inag sa mga tao. Ang ilang mga salita mula kay Patriarch Lin Feng ay isang napakahalagang regalo sa kanilang mga mata. Isinulat ni Patriarch Lin Feng ang salitang yon. Naisip ng karamihan. Ang pangalawang salita ay Hai, ang pangatlong salita ay Sek. Ang mga salitang iyon ay bawat isa ay puno ng isang malaking halaga ng sword chi. Pumunta ka, sigaw ni Lin Feng. Ang tatlong salita ay malalim na nakaukit sa dingding, nagtataglay sila ng walang kamatayang enerhiya upang hindi na mawala. Iyon Hai Sek. Bulong ng karamihan. Napakasaya nila. Ang mga salitang iyon ay isinulat mismo ng kanilang patriarka. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1442, Wu Shang. Matapos yukit ang ilang salitang iyon, lumipad si Lin Feng pabalik sa tuktok ng lambak. Nakatitig pa rin ang lahat sa mga salitang isinulat ni Lin Feng. Ang mga salitang iyon ay mag-uudyok sa maraming cultivator ng espada sa hinaharap. Si Patriarch Lin Feng ay walang sword spirit, ngunit ang kanyang sword energies ay nakakatakot. Magsasanay na ako ng sword cultivation mula ngayon, ang mga salitang iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa sword skill. Naisip ng maraming tao na masigasig. Tumingin si Lin Feng sa mga batang cultivator, napansin ang kanilang sigasig. Bumuntong hininga si Lin Feng, naalala niya si Patriarch Nangang at ang mga tagapagtanggol. Namiss niya sila. Tara na, sabi ni Lin Feng sa kanyang mga kaibigan gamit ang telepathy. Pagkatapos, lumipad sila, iniwan ang karamihan upang mag-isip tungkol sa maraming bagay. Si Patriarch Lin Feng ay tiyak na babalik upang makita tayong muli sa ibang araw. Naisip ng mga kabataang babae. Nalungkot sila nang makita siyang umalis. Hindi nagtagal ay dumating si Lin Feng sa isang malawak at tiwangwang na lugar. Tumingin siya sa paligid at nakita niya na ang maliit na mundo ay seliado ng mabuti. Masaya siya na nagawa ni Yandy ang mga bagay ng maayos. Hanman, hindi ko alam kung saan ang pasukan. Pwede mo ba akong dalhin doon? Tinanong ni Lin Feng si Hanman gamit ang telepathy. 3 taon na siyang wala roon, kaya hindi niya alam kung paano naayos ng kanyang ama ang mga bagay-bagay. Sige. Nakinig si Uncle Lin sa iyo dahil seliado ang lugar. Ang Yangzhou City mismo ang pasukan. Nakatira pa rin si Uncle Lin sa Yangzhou City, ngunit ang Yangzhou City at ang maliliit na mundo ay pinoprotektahan ng parehong deployment spell. Iilan lang ang pinapayagang pumunta doon. Sabi ni Hanman gamit ang telepathy. Hindi niya maiwasang mapasulyap kay Wen Aozu habang nagsasalita siya. Pagkatapos ng lahat, pinrotektahan ni Yandy ang maliliit na mundong iyon upang ang mga napakalapit lang sa pamilya ni Lin Feng ang makakaalam ng kanilang mga sikreto. Lin Feng, pupunta ako sa dating Imperial City. Ang teleportation spell ng Wen Clan ay sa Celestial Academy, kaya kapag tapos ka na dito, halika at hanapin mo ako doon. Pagkatapos ay sabay tayong babalik sa bahwang. Sabi ni Wen Aozu. Tumanggo si Lin Feng at sinabing, salamat, Aozu. Huwag kang masyadong magalang sa akin. Ibigay ang aking pagbati kay Xinye kapag nakita mo siya. Pagkatapos ay tumalikod si Wen Aozu, kumaway at umalis na mukhang may tiwala at kalmado. Pinanood ni Lin Feng si Wen Aozu na umalis. Pagkatapos, ang kanyang dalawang kaibigan at siya ay tumalon sa kanyang napakalaking espada at lumipad patungong Yangzhou City. Sa napakaikling panahon, dumating sila at sinalubong sila ng deployment spell. Brother Lin, hindi ako makapaniwala na ang Yangzhou City ay naging hindi ka panipaniwala. Nakangiting sabi ni Hanman. Matagal na niyang hindi nakikita ang Yangzhou City. Sina Hanman at Pu Jun ay nakalusot na sa Tianqi Layer, ngunit ngayon ay normal na ang makakita ng mga cultivator ng Tianqi Layer sa Yangzhou City. Ang mga Zun cultivator ay bihira pa rin. Si Zuyu ay may lakas ng isang mababang antas na imperyo ngayon. Ito rin ang pinakamalakas na estado sa rehiyon ng Zuyu, sabi ni Po Jun. Ang Yangzhou City ay ang pinakamalakas na lungsod sa Zuyu region. Isip ni Lin Feng. Nakaramdam siya ng pagmamalaki. Mayroong mga cultivator ng Zuanqi layer sa lahat ng dako, kahit ang mga Tian level cultivator ay normal. Kahanga-hanga iyon. Ang Yangzhou City ay naging malakas. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa palasyo. Agad na naglaho si Lin Feng at lumipat sa mga koridor sa hindi kapanipaniwalang bilis. Bumalik siya kaya gusto niyang magpahinga sandali, makita ang kanyang mga kaibigan at pamilya, pagkatapos ay umalis muli. Isang pavilion, na matatagpuan sa isang tahimik at mapayapang patio, si Yu Minghi ay nakikipaglaro sa isang 2 taong gulang na bata. Kahit tumatanda na siya, malakas pa rin siya at medyo kaakit-akit. Wu Shang, halika rito. Sabi ni Lin Hai, na nakangiti sa bata. Tumiti ang maliit na bata at tumingin kay Yu Minghi, pagkatapos ay tumingin siya kay Lin Hai. Napaka-cute niya. Ina.
Sabi ng sanggol na gumagapang patungo kay Yumenghi. Tumiti ng pilit si Linhai. Yumeng napangiti siya, mukha siyang maalaga at mapagmahal na ina habang yakap-yakap ang bata. Wu Shang, maging mabuting bata ka. Paglaki mo, magiging kasing lakas ka ng kuya mo. Magiging bayani ka, sabi ni Yumenghi, na kinikiliti ang ilong ng batang lalaki at nakangiti. Nasaan ang kapatid ko? Tanong ng batang lalaki. Dahil sa purong chi na bumubuo sa lupa at langit, ang mga bata ay matalino sa mundo ng paglilinang at mas mabilis na umunlad. Si Lin Wuxiang ay nakapagsalita na at nakakaintindi ng maraming bagay kahit na siya ay 2 taong gulang pa lamang. Phew! Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip, na ikinagulat ni Yumenghi. Biglang may sumulpot sa harapan niya. Una, nagulat siya, pagkatapos ay isang mainit at banayad na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Tumingin si Lin Feng sa maliit na bata at ang maliit na bata ay tumingin pabalik sa kanya. Brother! Bulong ng maliit na bata. Namangha siya. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang ulo kay Yumenghi na parang humihingi ng kumpirmasyon sa kanya. Napakatalino mo, Wu Shang. Sabi ni Yumenghi. Namula siya kahit hindi alam. Brother, yakapin mo ako. Sabi ng maliit na bata. Mukhang nabighani siya kay Lin Feng. Ibinigay ni Yumeng si Wu Shang kay Lin Feng. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Lin Feng si Wu Shang, kaya naantig siya. Wu Shang. Sabi ni Lin Feng sa malumanay na paraan. Hindi niya akalain na magkakaroon siya ng kapatid pagkatapos ng 3 taon na iyon. Ngunit iyon ay isang magandang sorpresa. Marahil ay nagpa siya sina Yumenghi at Linhai na magkaroon ng anak dahil wala si Lin Feng. Brother. Sabi ni Lin Wuxiang. Nasasanay na siyang sabihin ang salitang brother. Tumiti siya, ang cute niya. Mayroon akong isang maliit na kapatid na lalaki. Naisip ni Lin Feng na nakangiti. Nanay, tatay, salamat. Loko kang bata ka, bakit salamat sa amin? Sabi ni Yumeng pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang kanyang manggas. Salamat sa pagsilang ng isang cute at mabuting kapatid. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Itinaas niya si Wu Shang at malakas na sinabi. Kapatid ko, Lin Wuxiang, magiging bayani ka balang araw. Hihi. Tumiti si Lin Wuxiang nang nakakaloko. Tama, Wu Shang. 2 taong gulang ka na ngayon at ito ang unang beses na nakita kita. Ikinalulungkot ko iyon, pero may regalo ako sa'yo. Sabi ni Lin Feng. Mukha siyang masaya at nasurpresa. Nagkatinginan sina Yumeng at Lin Feng, medyo kakaiba ang hitsura ni Lin Feng kumpara sa dati, ngunit masaya pa rin silang makita siya. Inilagay ni Lin Feng si Wu Shang sa lupa at naglabas ng singsing. Sa isang iglap, isang liwanag ang lumitaw, at isang kosmikong lakas ang bamaha. Nagsimulang malagutan ng hininga sina Yumenghi at Linhai. Nakakatakot na bagay. Mayroong 9 na buto ng kapalaran sa lupa. Si Lin Feng ay nakakuha ng 5 ng mag-isa at pumatay ng ilang tao para makuha ang iba pang 4. Ngayon, mayroon siyang 9 sa kabuuan. Ang mga buto ng tadhana ay may iba't ibang kulay. Ang isa ay dilaw na parang lupa, ang isa ay berde tulad ng mga puno, ang isa ay pula na parang apoy, at iba pa, ito ay napakaganda. Lahat ng tao sa Zuyu ay nagtaas ng ulo at nakita ang mga ilaw na iyon sa kalangitan. Lin Feng. Sabi ni Yumenghi. Nagulat siya. Hinawakan ni Lin Feng si Wu Shang at ngumiti. Wu Shang, tingnan mo sila. Alin ba to ang gusto mo? Maaari ka lang magkaroon ng isa. Gusto ni Lin Feng na piliin ni Wu Shang ang pinakaangkop para sa kanyang sarili. Maaaring malantad si Wu Shang sa mga cosmic energies sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, iyon ay magiging maganda para sa kanyang kinabukasan. Kuya, gusto ko yan. Sabi ni Wu Shang, itinuro ang buto ng kapalaran sa lupa. Sige, para sa'yo. Sabi ni Lin Feng, binawi ang iba at ibinigay ang maliit na binhi kay Wu Shang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1443, nakakamangha. Bumalik sa sinaunang larangan ng digmaan ng Huangxi, napakaraming bagay ang tila buhay dahil sa mga buto ng tadhana. Pinili ni Lin Wu Shang ang Earth Fate Seed, para magkaroon siya ng advanced na kaalaman sa Earth Cultivation sa hinaharap. Salamat sa iyo kapatid na lalaki. Sabi ni Lin Wu Shang. Napakakit niyang tingnan habang inilalagay niya ang kanyang kamay sa mukha ni Lin Feng, na nagpapatawa sa lahat. Wu Shang, kumuha ka ng singsing. Ang inaalok sa iyo ng kapatid mo ngayon ay isang hindi kapani-paniwalang regalo, kaya huwag mo itong ilabas ng walang ingat. Sabi ni Yumenghi. Tumingin siya kay Lin Feng at sinabing, Little Lin Feng, ano ang ibinigay mo sa kanya? Isang binhi ng kapalaran, naglalaman ito ng lakas ng kosmiko. Ito ay kapakipakinabang para sa isang cultivator na gustong makapasok sa Huangqi layer. Si Wu Shang ay malantad sa cosmic energy sa lahat ng oras mula ngayon, kaya ito ay magiging lubhang kapakipakinabang para sa kanya. Paliwanag ni Lin Feng. Napaawang ang bibig ni Yumenghi at Linhai. Kosmikong enerhiya. Huangqi layer. Hindi pa nila narinig ang mga bagay na iyon noon pa man. Tiningnan nila si Lin Feng ng may pagmamahal. Napakaganda ng kanilang anak. Siya ay tiyak na magiging isang emperador. Malamang na magiging napakalakas din ni Wu Shang. Biz. 2 silweta ang lumitaw. Sina Jian Lingkong at Jian Lingxiao, parehong mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi. Kumunat ang noo ni Lin Feng. Young Master. Yumuko sina Jian Lingkong at Jian Lingxiao pagkatapos nilang makita na si Lin Feng iyon.
Hindi ka masyadong magalang. Walang pakialam at malamig na sabi ni Lin Fang. Young Master, nakita namin ang mga ilaw kaya nag-alala kami. Paliwanag ni Jianling Xiao pagkatapos niyang makitang nagalit si Lin Fang. Gusto mong makita kung anong uri ng kayamanan iyon, tama. Malamig na sabi ni Lin Fang. Pinoprotektahan ni na Jianling Kong at Jianling Xiao si Zuyu, kaya hindi sila dapat maging walang galang at magmadali kapag nakakita sila ng mga kayamanan. Hindi man lang siya binati ng maayos. Little Lin Fang, kalimutan mo na ito. Sabi ni Lin Hai. Alam niyang mapusok si Lin Fang, ngunit alam niya kung gaano kalakas ang dalawang cultivator na iyon. Sila ay mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Hindi nila alam kung bakit naging young master nila si Lin Fang, ngunit walang magawa si Lin Fang sa kanila. Paano ako? Sabi ni Lin Fang. Tumalon siya pasulong at naglabas ng nakakatakot na mapangwasak na enerhiya na mabilis na pumaligid kina Jianling Kong at Jianling Xiao. Mamatay. Sigaw ni Lin Fang habang pinakawalan din ang Death Chi. Nagsimulang manginig sina Jianling Kong at Jianling Xiao. Agad, ang kanilang mga katawan ay napuno ng Death Chi. Bigla silang nakakatakot. Mamamatay ba sila? Hindi pa nila naramdaman iyon dati. Mapapatay sila ni Lin Fang. Patawarin mo kami, Young Master. Sigaw nilang dalawa sabay luhod. Napagtanto nilang nagkamali sila. Nirerespeto nila noon si Lin Fang dahil siya ang espada ng kanilang ninuno, ngunit ngayon ay naging sapat na siya para patayin sila kahit na. Sa susunod, hindi na ako maawa. Sabi ni Lin Fang, na inalala ang kanyang mga lakas ng kamatayan. Ang dalawang cultivator ay muling tumayo, ngunit sila ay basang-basa sa pawis. Salamat, Young Master. Sabi ng dalawa na nakayuko. Gawin ang dapat mong gawin, at makikita mong bumangon muli si Janj. Makukuha mo rin ang iyong patas na bahagi. Sabi ni Lin Fang. Bigla siyang naging malumanay. Tumanggo naman ang dalawa pabalik sa kanya. Pwede ka nang umalis. Sabi ni Lin Fang. Agad na umalis sina Jianling Kong at Jianling Xiao. Matagal silang hindi kumalma pagkatapos noon. Ang kanilang young master ay naging napakalakas. Malapit na siyang maging emperador at babangon si Janj. Phew. Huminga ng malalim si Lin Hai. Ang maliit na Lin Fang ay naging napakalakas sa loob ng 3 hanggang 4 na taon na wala siya. Kahit na ang dalawang malalakas na cultivator mula kay Janj ay natatakot sa kanya ngayon. Sinadya iyon ni Lin Fang. Noong wala pa siya sa Zuyu, sina Jianling Kong at Jianling Xiao ang dalawang pinakamalakas na cultivator sa teritoryo. Kung hindi nila siya sinunod, maaari nilang sirain ang lahat ng kanyang itinayo. Hindi sila dapat pumunta kapag nakita nila ang cosmic energies, at kapag wala siya, hindi dapat maging magalang ang kanyang mga magulang sa kanila. Sa makatuwid, kinailangan silang turuan ni Lin Fang ng leksyon at patunayan sa kanila na sapat ang kanyang lakas para parusahan sila kung lalaban sila sa kanya. Napakalakas ni Kuya. Sabi ni Lin Wuxiang, hinayla ang kamay ni Yu Menghe. Siyempre, siya ang pinakamalakas. Paglaki mo, magiging walang katulad kang cultivator, tapos walang maglalakas loob na mang-asar ulit sa amin ng tatay mo, sabi ni Yu Menghe habang hinahaplos ang mukha ni Wuxiang at nakangiti. Oo, matutulad ako sa kapatid ko paglaki ko at hindi ko hahayaang mang-asar sa iyo. Sabi ni Lin Wuxiang. Ang cute niya tignan. Wuxiang, sabi ng isang boses sa sandaling iyon. Itinaas ni Wuxiang ang kanyang ulo at sumigaw. Ate, nagtatago ka pa, sabi ni Xiaoya, hinawakan si Wuxiang at niyakap. Pagkatapos ay inihagis niya ito sa hangin at sinalumuli. Kuya, sabi ni Wuxiang sa ere. Nagkibit balikat si Lin Fang, kawili-wili ang babaeng iyon. Tumingon si Xiaoya at nakita si Lin Fang. Lalo siyang naging maganda. Hindi ako pinuntahan ng kapatid mo dahil gusto kanyang paglaruan. Sabi ni Xiaoya kay Wuxiang na napahadjinjak na halos magpaiyak kay Wuxiang. Sina Lin Hai at Yu Meng ay nagkatinginan at ngumiti. Si Xiaoya ay halos katulad ng kanilang sariling anak. Lumakad si Lin Fang pasulong at napahinto si Xiaoya sa kanyang ginagawa upang tumingin sa kanya. Matagal na kitang hindi nakikita. Nandito ako ngayon. Sabi ni Lin Fang na kinurot ang pisngi niya. Sinampal ni Wuxiang, na nasa kanyang mga bisig, ang kanyang mukha. Mukhang galit si Xiaoya. Sige, pasensya na, sabi ni Lin Fang sa malumanay na paraan. Halos sapat na iyon. Pabirong sabi ni Xiaoya. Hinawakan niya ang kamay ni Lin Fang at sinabing, Brother, miss ka rin ni Xingye at Fei Fei. Tara na at tignan natin sila. Punting Lin Fang, maaari kayong pumunta ni Xiaoya. Sabi ni Yu Menghe habang kinukuha niya si Wuxiang sa kanila. Sige. Sabi ni Lin Fang na tumatango. Kinurot niya ang pisngi ni Wuxiang at sinabing, babalik ako para makita ka. Sige. Sabi ni Wuxiang na tumatango. Pagkatapos, umalis sina Lin Fang at Xiaoya. Sa ibang lugar sa Imperial Palace ng Zuyu, mayroong isang espesyal na portal sa deployment spell na nagpoprotekta sa lungsod at sa maliliit na mundo. Ang mga miyembro lamang ng pamilya at ang kanilang mga malalapit ay maaaring gumamit nito. Isa ito sa pinakamahalagang lokasyon sa lungsod, kaya kakaunti lang ang nakakaalam nito. Si Lin Fang at Xiaoya ay pumasok sa bakanteng espasyo ng deployment spell at agad na dumaong sa maliit na mundo ni Empress Shi. Doon nakatira sina Xingye at Liu Fei. Lumipad papunta sa kanila sina Lin Fang at Xiaoya sa maikling panahon. Alam na ni Xingye at Liu Fei na naroon si Lin Fang dahil nakarinig sila ng ilang tunog bago siya nakita.
Maraming puno sa maliit na mundo, bukod sa lahat ng bagay na nagpaganda sa mundong iyon. Tumiti si Lin Feng sa kanila at niyakap sila. Ipinatong nina Liu Fei at Xinye ang kanilang mga ulo sa kanyang mga balikat, ngunit walang sinabi, nag-enjoy lang sila sa sandaling iyon. Hihi. Humajijak si Xiaoya, nakaramdam siya ng saya para sa kanila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1444, Liu Fei. Nasiyahan sila sa mapayapang sandaling iyon sa maikling panahon. Linhai at Yuming hindi nagtagal ay dumating siya at dinala doon si Wushang. Yuming masaya siya nang makita niya sina Liu Fei at Xinye sa mga bisig ni Lin Feng. Xinye, kapatid kong babae. Sabi ni Wushang, tumatakbo papunta kay Xinye. Gustong asarin ni Xiaoya si Wushang, ngunit palagi siyang pinupuri ni Xinye, kaya mas pinili niya si Xinye. Loko kang bata, hipag mo siya. Nakangiting sabi ni Xiaoya, mas gusto ko si kuya, mas pala kaibigan. Sabi ni Xinye habang hinahaplos ang ulo ng bata. Napakasaya ni Yu Minghe, napakagandang pamilya. Naglakad si Yu Minghe papunta kay Lin Feng at bamulong. Bakit hindi mo dinala si Meng Qing, okay lang ba siya? Mahal ni Yu Minghe si Meng Qing bilang kanyang manugang. Siya ang unang babae ni Lin Feng, at siya ay dalisay at celestial. Nanay, kakabalik ko lang ng ilang araw. Bulong ni Lin Feng. Mukhang bigo si Yu Minghe. Kinurot ni Xinye si Lin Feng. Ilang araw na lang, tumiti si Lin Feng ng pilit. May mga magagandang pagbabagong nagaganap sa bahwang, kaya hindi siya maaaring gumugol ng masyadong maraming oras sa Zuyu. Nay, huwag kang mag-alala, nakarating na ako sa ika-6 na layer ng Zunqi, at malapit na akong maging Cultivation Emperor. Pagdating ng panahon, gagawa ako ng sarili kong maliit na mundo at isasama kita doon. Sabi ni Lin Feng, na nagpapasaya sa kanyang ina. Wala siyang choice kundi ang tumango. Mag-ingat ka kapag nasa ibang bansa ka at alagaan mong mabuti si Meng Qing. Hindi kita bibitawan kapag may nangyari sa kanya. Huwag kang mag-alala. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Kuya, laging sinasabi ni Xinye na si Meng Qing ang pinakamagandang babae sa mundo, bakit hindi mo siya dinala dito? Gusto ko siyang makita. Sabi ni Wushang. Tumawa si Lin Feng at sinabing, paglaki mo, makikilala mo siya. Sige. Ito ay isang pangako. Nakangiting sabi ni Wushang. Napaka-cute ni Wushang. Sana may anak din ako. Nakangiting sabi ni Xinye. Hinaplos ni Lin Feng ang kanyang mga pisngi at ngumiti. Huwag kang maiinip, kapag naging Cultivation Emperor ako, magiging mas mabuti ang dugo ko. Pagkatapos, isisilang ninyong lahat ang aking anak. Sa tingin mo, buntisin mo kaming lahat at magkakaanak. Sabi ni Xinye, nahihiyang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Namula si Liu Fei. Kahit na sinabi sa kanya ni Lin Feng na siya ang kanyang babae, hindi iyon opisyal, kaya namula siya nang marinig niya ito. Tumingin si Lin Feng kay Liu Fei. Siya ay tumingin napakaganda at kaakit-akit sa kanyang pulang palda. Nasanay ka na bang tumira dito? Tanong ni Lin Feng kay Liu Fei. Sa ngayon, halos kasing pula na ng kanyang damit ang kanyang mukha. Masaya akong tumira kasama ang iyong mga magulang at si Xinye. Sabi ni Liu Fei. Hindi siya impulsive gaya ng dati. Mainit at malumanay ang boses niya ngayon. Mabuti yan. Ayokong magalit ka kahit sandali lang. Sabi ni Lin Feng. Anong pinagsasabi mo? Sabi ni Liu Fei, nakangiti at namumula. Nakapatong pa rin ang ulo niya sa balikat ni Lin Feng. Nanay, tatay, dapat kong isama si Wushang upang maglaro. Tumingin si Xinye kina Lin Feng at Liu Fei, pagkatapos ay ngumiti siya sa malumanay na paraan. Sige. Sabi ni Yu Minghe, alam niya ang ibig sabihin ni Xinye, kaya umalis na silang lahat. Makikipaglaro din ako kina Xinye at Wushang. Sabi ni Xiaoya habang nakangiti at nakatingin kay Wushang. Tiningnan niya si Xiaoya na parabang masama ito dahil palagi niya itong inaasar. Lalong namula si Liu Fei. Xinye, sabi ni Liu Fei. Mukhang naiinip siya, gusto niyang maging opisyal na babae ni Lin Feng. Tumiti si Xinye kay Liu Fei at nakita niya si Yizu at Yunxi sa di kalayuan. Ang dalawang babae ay nakatira kasama si Xinye, kaya natural na naiintindihan nila kung bakit sila tinitingnan ni Xinye habang sila ay umalis. Ang kapaligiran ay naging napakatahimik, sina Lin Feng at Liu Fei ay nag-iisa ngayon. Tumibok ang puso ni Liu Fei, nakaramdam siya ng sobrang hiya. Napakaganda mo, may gagawin tayo. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Alam niyang kinakabahan si Liu Fei. Ayoko. Sabi ni Liu Fei sa mahinang boses. Pakiramdam niya ay sobrang tigas ng kanyang mga daliri. Sigurado ba? Sabi ni Lin Feng, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang baba. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kinabahan siya ng sobra. Si Lin Feng ay may ngiti, ngunit walang ngiti sa kanyang mukha. Tinulak niya siya at sinabi, bastos ka, haha. Tumawa si Lin Feng. Hinawakan niya ang kamay niya at hinayla siya palapit. Akala mo palagi akong loko-loko. Hinalikan siya ni Lin Feng sa labi at ipinulupot ang mga kamay sa kanya. Pagkatapos, hinayla siya nito pababa para mahiga sa damuhan. Nagpahinga si Liu Fei at hinayaan ang sarili. Ang kanyang puso ay tumitibok ng marubdob siyang hinalikan ni Lin Feng at ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang mga suso. Dahan-dahan niyang itinaas ang mga kamay sa loob ng kanyang palda, ipinatong ito sa kanyang mga hita. Mav. Nang ilagay ni Lin Feng ang kanyang kamay sa kanyang mga suso at hinimas-himas ito, napaungol si Liu Fei. Pakiramdam niya ay hihimatayin siya, nang hihina siya.
Anong loko? Marahan siyang hinahaplos ni Linfang, na nagpapula sa kanya. Pumikit siya at isinuko ang sarili sa kanya. Si Linfang ay nag-aalab, pagkatapos na makipagkaibigan kay Lirenlei noon, siya ay naging lubhang pervert. Mas lalo niyang minahal ang mga magagandang babae ngayon. Pinagmasdan niya ang mukha nito habang nakikipagmahalan at nakitang nag-e-enjoy ito ng husto. Napakagatlabi siya habang patuloy itong naghuhubad ng damit. Napakaganda ng kanyang dibdib. Ang mga ito ay mukhang malasutla na puti, at ang kanyang mga utong ay pula at tuwid. Ang mga mata ni Linfang ay puno ng maalab na pagnanasa. Mav. Ipinatong ni Liu Fei ang kanyang mga kamay kay Linfang. Wala na siyang lakas. Ito ay isang kamanghamanghang pakiramdam. Itinayo siya ni Linfang at hinawakan siya. Nag-iibigan sila at sabay siyang naglalakad. Kakaiba. Mabilis silang nakarating sa kwarto niya. Pinahiga siya nito sa kama at hinuberan ng tuluyan. Inilagay ni Liu Fei ang kanyang ulo sa ilalim ng kumot dahil hindi siya ng ahas tumingin. Fei Fei, akin ka. Sabi ni Linfang na kinakagat at dinidilaan ang kanyang mga labi. Naramdaman ni Liu Fei na hihimatayin siya, hindi niya makumbinsi ang sarili na tingnan ang mukha nito. Ito ang kanyang unang pagkakataon na magkaroon ng pakikipagtalik, kaya ito ay masakit, ngunit sa parehong oras ito ay hindi kapani-paniwalang kaaya-aya. Siya sa wakas ay babae ni Linfang, opisyal na. Siya ay pag-aari niya. Linfang, sa iyo ako. Sabi ni Liu Fei habang idinilat ang kanyang mga mata at nakatingin sa kanya. Muli niyang ipinatong ang mga kamay sa dibdib nito at pinaglaruan. Napakalambot niya at napakaganda. Nagpatuloy si Linfang sa pag-ibig sa kanya ng ilang oras. Napakaganda. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1445, magagandang panahon. Sa mahabang panahon pagkatapos, ang silid na iyon ay amoy pa rin tulad ni na Liu Fei at Linfang. Si Liu Fei ay nagpapahinga sa kama, siya ay pagod, at siya ay nasa sakit, ngunit siya ay masaya. Puno siya ng pawis at huminga ng malalim. Patuloy ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Fei Fei, napakaganda mo. Sabi ni Linfang, pinagmamasdan ang kanyang mapuputing gatas na suso. Sa labas, nakabalik na sina Xinye at Xiaoya. Ang kanilang mga puso ay tumitibok nang makita nilang walang tao roon. Sila ba, Xiaoya, umupo tayo dito. Sabi ni Xinye na inaalala noong siya ay na-deflower ni Linfang. Umupo si Xiaoya, kumikislap ang kanyang mga mata, at tumanggo siya. Nakaramdam siya ng kakaiba, parang inosente pa rin siya sa sarili niya. Tumingin si Xinye kay Xiaoya at ngumiti. Xiaoya, maganda ka rin. Dapat maghanap ka rin ng lalaki. Xinye, ayoko na. Sabi ni Xiaoya na namumula. Ubo. Lumabas sina Liu Fei at Linfang. Ang buhok ni Liu Fei ay magulo, at ang kanyang mukha ay pula. Hindi siya naglakas loob na tumingin kay Xiaoya at Xinye sa mukha. Tumiti si Xinye sa malumanay na paraan. Matagal nang hinihintay iyon ni Fei Fei. Liu Fei, okay ka lang. Sobrang pula mo, sabi ni Xiaoya habang tumatakbo papunta kay Liu Fei at hinawakan ang kamay niya. Hindi na kaimik si Liu Fei, pawis na pawis pa rin siya. Natatakot siya na baka mahimatay pa siya. Fei Fei, sister, ang iyong damit ay punit-punit at kulubot na lahat. Sabi ni Xiaoya, parang sisabog ang puso ni Liu Fei dahil sa kahihiyan. Ubo. Umubo si Linfang. Nahihiya din siya. My little Xiaoya, napakaganda mo, kailangan mo ng lalaki. Sabi ni Linfang, kinurot ang kanyang pisngi. Itinulak niya ang mga kamay nito at inilagay ang mga kamay sa leeg nito na nagsasabing. Ayoko. Gusto kong manatili sa iyo at sa aking mga kapatid na babae magpakailanman. Kailangan mo pa akong dalhin sa lolo ko. Sige, sa isang taon, pupunta ako sa Holy City. Kung ligtas na, ihahatid na kita doon. Sabi ni Linfang, kinukurot pa rin ang kanyang pisngi. Kumikislap ang mga mata ni Xiaoya, ngumiti siya at sinabi. Pag alis mo, mag-ingat ka. Maraming malalakas na cultivator sa banal na lungsod. Salamat sa babala sa akin. Sabi ni Linfang. Alam niyang kailangan niyang mag-ingat kung pupunta siya sa banal na lungsod. Sige, pupuntahan ko si Wu Xiang at makipaglaro pa sa kanya. Nakangiting sabi ni Xiaoya habang tumatakbo. Tumiti ng pilit si Xinye. Kawawang Wu Xiang, aasarin na naman siya ni Xiaoya. Linfang, pumunta ka sa mga hot spring at maligo. Pawis ka na, nakangiting sabi ni Xinye. Fei Fei, sumama ka sa kanya. Sabi ni Xinye na nakangiti kay Liu Fei. Nang sabihin niyon ni Xinye, hinawakan ni Linfang si Xinye sa kanyang mga braso at binuhat siya. Pagkatapos ay nagsimula silang tumakbo patungo sa mga hot spring. Xinye, maliligo ka sa amin. Nakangiting sabi ni Linfang. Namula si Xinye, nasa hot spring silang tatlo noon, nagtatawanan at nag-uusap. Mas bukas ang isipan nila ngayong nagmahalan sina Linfang at Liu Fei. Xinye, sina Yizu at Yunxi, bakit hindi ka maghanap ng mga lalaki para sa kanila? Ang mga sundalong Chiexi ay mga mahuhusay na lalaki, dapat mong tingnan kung ang ilan sa kanila ay isang magandang kapareha. Sabi ni Linfang habang ang kanyang mga kamay ay gumagala sa kanya. Ayaw nila at ikaw ang may kasalanan. Si Yunxi ay walang kasalanan, binawi mo siya at iniligtas ang kanyang buhay pagkatapos ng lahat. Hindi kanya pababayaan. Si Yizu ay parang kapatid na babae sa akin, hindi niya rin ako iiwan.
Madalas niyang sinasabi tungkol sa iyo, kung paano mo siya iniligtas mula sa pagkaalipin. Sabi ni Zinye sa malumanay na boses. Nagulat si Lin Feng, ngunit naiintindihan niya. Si Yunxi ay inosente, at si Yizu ay matalino. Kapag nandoon siya, lagi silang tahimik. Palagi silang nakatingin sa kanya mula sa malayo at nakangiti. Gusto rin nilang maging malapit sa kanya, ngunit iginagalang nila siya. Siguro kung madalas mo silang ilabas, makakatagpo sila ng lalaking gusto nila. Sabi ni Lin Feng na nakangiti at niyakap si Zinye. Nagpalit sila ng damit at pumunta sa kung saan naglalaro sina Xiaoya at Wu Shang. Tumingin si Wu Shang kay Lin Feng, inilabas ang kanyang dila at sumigaw. Kuya! Haha! Natawa sina Zinye at Liu Fei sa ekspresyon ni Wu Shang. Hinawakan ni Lin Feng si Wu Shang sa kanyang mga bisig. Sa kasamaang palad na siya ay napakaliit, hindi may padala ni Lin Feng ang alinman sa kanyang kaalaman sa kanyang makajos na kamalayan. Kinailangan niyang dumaan muna sa layer ng Tianqi at pagkatapos ay ipapadala ni Lin Feng sa kanya ang mga imperial na kasulatan. Yizu, pumunta ka at hanapin ang mga magulang ko, si Hanman at Po Jun. Dapat nasa palasyo silang lahat. Sabay tayong magdi-dinner. Sabi ni Lin Feng kay Yizu na nasa likod. Naiintindihan, Master. Sabi ni Yizu na tumatango. Pagkatapos ay tumakas sina Yunxi at Yizu. Huwag magmadali. Sabi ni Lin Feng na umiling at nakangiti. Ayos lang, sigaw ni Yizu sa di kalayuan. Pagkaraan ng maikling panahon, magkasama sa labas si Lin Feng, ang kanyang mga magulang, Hanman at Po Jun, nag-uusap, nagiinuman, at nagtatawanan. Uminom si Lin Feng ng matapang na alak, na ibinahagi niya kina Hanman at Po Jun na matagal na niyang hindi nakikita. Kinailangan nilang lasing ng magkasama. Punting Lin Feng, ang isang iyon ay para sa iyo, anak ko. Sabi ni Lin Hai na itinaas ang kanyang baso at nagyaya kasama ang kanyang anak. Tumiti siya at sumigaw pabalik. Tatay, Little Lin Feng, marami ka ng pinagdaanan sa ibang bansa. Hindi ko man maintindihan ang lahat, masaya akong magkakasama tayo ngayon at maging masaya. Nais kong mas magtagumpay ka, at sana ay maghari ka sa buong kontinente balang araw, ngunit higit sa lahat, alagaan mo ang iyong sarili. Sabi ni Lin Hai. Nagtaas din si Yu Minghi ng baso at sinabi, Munting Lin Feng, ikaw ang aking munting kayamanan. Nais ko rin ang iyong pinakamahusay, ingatan mo ang sarili mo. Sabi ni Wu Shang na kumuha ng baso sa mesa at itinaas ito. Sabay-sabay na nagtawanan ang lahat. Gagawin ko, sagot ni Lin Feng. Napakaganda ng buhay minsan. Uminom silang lahat, kahit si Wu Shang ay uminom ng malakas na alak, ngunit nasunog ang kanyang lalamunan at naging dahilan ng pag-iyak niya. Pulang-pula ang mukha niya at tumawa ng malakas ang lahat. 2 taong gulang pa lang siya at umiinom na. Tinapik ni Lin Hai ang ulo ni Wu Shang at ngumiti. Noong maliit pa si Lin Feng, hindi siya gaanong pinalad. Napakahirap ng buhay niya dahil hindi ako masyadong malakas. Maaari kang maging masaya at nagpapasalamat na magkaroon ng isang hindi kapani-paniwalang kapatid. Ang swerte ni Wu Shang. Masaya at malumanay na sabi ni Yu Minghi. Napatingin ang lahat kay Wu Shang. Sa katunayan, siya ay mapalad, hindi maraming tao ang maglalakas loob na saktan siya sa buong rehiyon ng Zuyu sa hinaharap. Nagtawanan ng lahat, uminom, at kumain ng 2 pang oras. Pagkatapos noon, umalis sina Lin Hai at Yu Minghi kasama si Wu Shang. Bumalik din sina Hanman at Po Jun sa Yunhai Sect. Sinabi ni Lin Feng kay Yizu. Yizu, pumunta ka kina Jian Lingkong at Jian Lingxiao, sabihin sa kanila na pumunta sa Black Feather at sirain ang Tianxia Sect. Pagkatapos, ibigay ang aking espada kay Jian Lingxiao at sabihin sa kanya na pumunta sa rehiyon ng Ganyu. Sabihin sa kanya na dalhin ang aking espada sa Tianqi Empire, sa tuktok ng Tianqi Snowy Peak. Sabihin sa kanya na hilingin sa kasalukuyang pinuno ng Tianqi Peak na ayusin ang dakilang pulong ng sekta sa Asoka Mountain. Roger, Guro. Sabi ni Yizu, at pagkatapos ay umalis siya kasama ang Tianqi Sword ni Lin Feng. Tumiti ng manipis si Lin Feng.